Ang kadiliman sa ilalim ng Sierra Madre. Ako si Lucas, dating gwardiya sa isang lihim na pasilidad ng mga Amerikano na nakatago sa ilalim ng Sierra Madre sa Pilipinas. Hindi ko naisip na ang trabaho ko bilang gwardiya ay magdadala sa akin sa pinakamadilim at nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Sinabi nila na para ito sa scientific advancement at ang sweldo ay tila napakaganda para tanggihan. Pero hindi nila sinabi ang buong katotohanan, ang nakapangingilabot na katotohanan tungkol sa ginagawa nila sa ilalim ng kabundukan. Ang lihim na pasilidad. Ang pasilidad ay nakabaon sa makakapal na gubat ng Sierra Madre at napapalibutan ng matatarik na bundok. Isang kuta ng bakal at semento, pero palagi kong nararamdaman ang bigat sa hangin, parang galit ang bundok sa presensya nito. Tinawag nila itong Project Haribon, pero kami, mga gwardya, tinawag itong ang kulungan. Dito nila ikinulong at pinag-aralan ang mga nilalang na sa akala namin ay kathang-isip lang. Hindi ito mga hayop. Ito ang mga halimaw na kwento ng ating kabataan, ang manananggal, tikbalang, kapre, at iba pang nilalang na hindi dapat nabubuhay. Ayon sa usapan ng gobyerno at mga Amerikano, maaari nilang ituloy ang kanilang eksperimento kapalit ng mga advanced na teknolohiya at tulong militar. Ang aming trabaho bilang gwardya ay tiyaking hindi makakalabas ang mga nilalang at walang makakapasok sa labas. Ang tingin ng tikbalang. Hindi ko malilimutan ang unang engkwentro ko. Ikatlong linggo ko sa trabaho, graveyard shift. Nagpapatrolya ako sa mga pasilyo nang mapadaan ako sa Containment Unit 7. Sa loob ng makapal na salamin, nakita ko ito, ang tikbalang. Napakalaki nito, ang katawan ay parang tao pero ang ulo ay kabayo. Ang mga mata nito'y kumikinang sa dilim, at nang tumingin ito sa akin, pakiramdam ko'y parang nahubaran ang kaluluwa ko. Napako ako sa kinatatayuan ko, nanginginig ang mga kamay ko sa paghawak ng baril. Yumuko ito sa salamin at para bang umiti. Sobrang talino nila, bulong ni Reyes, isa sa mga veteranong gwardya. Huwag mo silang titigan ng matagal. Hindi nila nalilimutan ang mukha. Ang gabing nawala ng ilaw. Isang gabi ng malakas na bagyo, nagsimula ang bangungot. Biglang nag-brownout sa buong pasilidad. Agad namang umandar ang mga generator, pero alam naming may mali. Nagsigawan ang mga alarma at nagkagulo ang radyo. Containment breach. Units 3, 5, at 9 ay nakatakas. Ang Unit 3 ay ang manananggal, isang halimaw na lumilipad at naglalaway sa dugo. Ang Unit 5 naman ay ang kapre, isang dambuhalang nilalang na naninigarilyo. Pero ang Unit 9 walang nakakaalam kung ano talaga ito. Inatasan kami ni Reyes na tiyakin ang seguridad sa East Wing kung saan nakita ang manananggal. Sa dilim ng pasilyo, ang mga ilaw ay kumukurap-kurap at ang mga anino sa pader ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Narinig namin ang tunog ng basang paghagod, kasabay ng mabigat na pag-ungol. Lucas, bulong ni Reyes, nanginginig ang boses. Pagliko namin, nandoon ito. Ang manananggal ay nakalutang sa ere, ang malalaking pakpak nito ay halos hindi marinig ang pagaspas. Ang kalahating katawan nito ay karumal-dumal at ang mga bituka ay nakalaylay. Ang mga itim na mata nito'y diretsyo sa amin nakatingin. Pinutukan ito ni Reyes, pero parang wala lang sa nilalang. Inatake nito si Reyes, ang mga kuko nito'y sumugat sa kanyang katawan na parang papel lang. Hila-hila siya ng nilalang papunta sa dilim habang sumisigaw. Tumakbo ako. Ang kapre sa usok. Nakarating ako sa Central Hub, kung saan nagkakagulo ang mga gwardya laban sa kapre. Ang hangin ay punong-puno ng makapal na usok ng tabako, na parang nasusunog na mga tuyong dahon at bulok na kahoy. Ang kapre ay higit 9 na talampakan ng taas, ang mga mata nito'y pula na parang baga. Hawak nito ang isang malaking sanga ng kahoy at ginagamit itong pamalo, winawasak ang mga dingding at sinisira ang lahat ng harang. Mag-atrasa na, sigaw ng isa, pero wala na kaming matatakbuhan. Habang papalapit ang kapre, napansin ko ang isang kanister ng berdeng gas, isang eksperimento ng mga siyentista. Wala akong ideya kung ano ang epekto nito, pero wala na akong ibang magagawa. Pinutok ko ang kanister, at sumabog ito sa ulap ng makapal na usok. Nagsisigaw ang kapre habang nasusunog ang balat nito sa gas. Umatras ito, pero tumingin ito sa akin, at alam kong hindi nito makakalimutan ang ginawa ko. Unit 9. Nagtipon kami sa control room, pero halata ang takot sa lahat. Kalahati ng mga gwardya ang patay na, at marami pa ang sugatan. Biglang dumating ang lead scientist, namumutla at halatang balisa. Unit 9 is loose, anya.
Ano ang unit siyam? Tanong ko. Nag-alinlangan siya bago sumagot. Hindi ito galing sa modernong panahon. Mas matanda ito. Isang bagay na sinamba ng mga sinaunang tao bago pa dumating ang mga Kastila. Bago pa niya maipaliwanag, lumindol ng malakas. Ang mga monitor ay nagpakita ng static, at sa bawat segundo, makikita ang anino ng isang higanteng nilalang na gumagalaw sa pasilidad. Gising na ito, bulong niya. Ang anino ng kamatayan. Ang unit siyam ay hindi isang nilalang kundi isang presensya, isang buhay na anino na parang kumakain ng lahat ng nadadaanan nito. Sa tuwing lumalapit ito, bumibigat ang hangin at parang hinihigop ang ilaw sa paligid. Nakita kong nilamon nito ang isang siyentista. Sumigaw siya ng buong lakas, pero nang mawala ang anino, ang naiwan na lang ay mga buto niya. Kailangan nating tumakas, sabi ko, pero alam kong wala kaming ligtas. Habang papalapit ang anino, naalala ko ang sabi ng lola ko, ang dilim ay hindi laging likas. Minsan, ito'y tawag ng mga kasalanan natin. Nagdadasal ako habang nararamdaman kong palapit ng palapit ang anino. Ang wakas. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Nagising ako sa gubat, maraming kilometro ang layo mula sa pasilidad. Wala akong nakita, walang sira, walang katawan, walang bakas ng pasilidad. Para bang nilamon ito ng kabundukan. Idineklarang natural disaster daw ito ng gobyerno, pero alam ko ang totoo. Nandyan pa rin ang mga nilalang, pati na rin ang unit siyam. Minsan, tuwing gabi, naririnig ko ang tunog ng mga pakpak sa malayo, o naaamoy ang usok ng tabako kahit walang tao sa paligid. At tuwing pipikit ako, nakikita ko ang anino, paalala na may mga bagay na hindi dapat pinapakialaman.